Uy, musta? Mahiwaga daw ang topic natin ngayon dahil ang ating katanungan, anong hiwaga ang nakapaloob sa ibon at sa aratilis? Ano nga ba at bakit nga pa? Pamag-usapan tayo. Ayon sa ecology, ang ibon at aratilis ay merong plant-animal interaction na tinatawag na seed dispersal o ang pagpapalaganap ng mga buto sa iba't ibang mga lugar. Paano nangyayari? Ayon sa mga ecologists, ang mutualism sa pagitan ng ibon at aratilis ay ganito. Ang mga ibon ang tagapagpakalat ng mga buto o binhi o seed dispersers, samantalang ang mga aratilis naman ang seed producers o tagapagbigay o taga-supply ng mga butong ikakalat ng mga ibon sa pamamagitan ng pagkain ng ibon sa mga bunga ng aratilis na gustong-gusto nila, lalo na ang mga hinog na. At pagkatapos nito ay ililipad ng ibon ang mga buto na nasa kanyang tiyan, at dahil hindi natutunaw ang buto sa tiyan ng ibon ay ibabagsak niya ito sa iba't ibang mga dako sa pamamagitan ng pagdumi o pagtae. At pagkaraan ng maikling panahon lang ay sisibol ang panibagong halaman o puno ng aratilis. At ganito ang proseso ng hiwaga ng ugnayan ng aratilis at ng ibon, hindi lang sa buong Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang mga bansa, lalo na sa mga rehiyon ng South at Central America na siyang pinanggagalingan ng aratilis o Muntindia Calabura. Sa kwento ng ibon at aratilis, mga idol, ay agad nating makikita na natutupad nila ang dahilan ng pagkalikha ng Diyos sa kanila. Ang aratilis bilang tagapagbigay at tagapagpakain, at ang ibon bilang tagapagpakalat, tagapagtanim. Sana all ganun din tayo, maging gaya ng aratilis na naaawa at tumutulong sa mga nangangailangan. Sana all ganun din tayo, ay maging gaya ng ibon na naghahasik ng kapayapaan at pagkakasundo. Sana all ganun din tayo, maging gaya ng ibon na naghahasik ng pagmamahal at pangunawa sa ating mga kapwa-tao. Okay.